Doon po, dito po sa aklat ng Efeso. Yan. Hindi kasabay ako nag-dito siya. Bali, malakas na naging light ko. So sabi po dito, from Ephesians chapter 5, beginning verse 21, that is spirit-guided relationship, that Apostle Paul gives as an instruction, para po sa lahat, pati na rin po sa atin ngayon, sa panahon po natin ngayon. Sabi po sa verse 21, and further, submit to one another out of reverence for Christ. For wives, this means submit to your husband as the Lord. For the husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, the church. And as the church submit to Christ, so you wives, you should submit to your husband in everything. So yan sa mga reminders, by the way, next sunod na mga araw po ay February na. So lagi po pag buwan ng February ay bali po na-highlight po yung araw ng mga puso. At ang lahat po ay nagmumukhang heart, namumula-mula ang puso. Nagniningning. Ay po may mga family namin, husband namin. Pero, as the Bible says, first in wives, there's an instruction to all wives or mga asawang babae. Sabi ni Pablo ay you must submit to your husband as to the Lord. And then, for the husband, this means the love, or this means love for your wives, just as Christ loves the church. And he gave up his life for them, or for her, to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. So meron pong talagang specific instruction para po sa husband and wife. So wives, you must submit to your husband. Husband, you must love your wife. Yun po yung sinasabi sa atin na napakasarap po na i-maintain. Kanino, siguro umalis po kayo sa inyong mga bahay, sa ating po mga husband, sa mga mister, ay po ba ay nag-goodbye o nagpaalam sa inyong asawa with matching a sweet word o ano po ba yun? Ano mo, sabi? I love you, or nag-kiss po ba kayo? Imisis. Ang gulo naman. Isis kayo po ba yung kinis ni mister? Sino po dito? Kanina, nag-kiss kay misis bago umalis. Nasa kamay. Yun, ang dami. Ang dami. Sino po dito namang misis na umalis ng bahay na hindi kinis ni mister? Taas na kamay. Si Ma'am daw. Kasi talagang maramata siya eh. Laging tuwing umaga ay para tayong mga tanong ko sa pagkilos, kaya maybe nalimutan na ang our business. Pero, alam niyo po, itong ganyan habit ay nakakapag-boost ng relationship. Na kahit po sa lahat ng ating pong kaabalahan ay nakita natin na inilaban natin. At yan din po ang nagpapakita ng ating pong mataintim na pagmamahal kay Mrs. o kay Mrs. Through saying, I love you, through doing peace, huwag mo tayo nahiya kasi yan ho ay banal na ugnayan na binigay ng Diyos para sa buhay ng bawat mga kasama. Di ba nahiya? Kasi matatandaan? Hindi po. Wala akong matanda ang dating sa pag-ibig. Ano po? Ano ba? Aampiyasan tayo dito. So, paliwanag po na ang bawat isa ay, ito po, bawat isa ay dapat magpasakop. Adjust ka yan. Sa isa't isa, tanda ng paggalang ninyo ay Jesus Christ. Kaya sabi po ni Pablo, pasakop kayo, mga babae, sa inyong asawa, inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat
ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan. At siya rin tagapagligtas nito. Kaya we have a responsibility over our wife. Kung paano nahasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Kaya napakasarap po yan na gawin at maramdaman. Yung ang asawa mo ay talagang mahal na mahal ka, kayo nakil ka, bakit pa nagkakaroon ng sunod-sunod? Yan ho, isa ho sa napakagandang paalala. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa sarili. At walang taong namumuhi sa kanyang sarili niyang katawan. Tapos ito'y pinapakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa kanyang iglesia. So, sa araw po na ito, mga minamahal po ng nagawa na may mga asawa, o na may asawa. Na may asawa. Ang paalala po sa akin. Ito hong darating po na araw ng puso. Yung buwan ng Pebrero. Ay pagplano-plano po natin ang ating asawa. Para naman magkaroon talaga ng napakagandang kahulugan at kabuluhan ang inyong pong relasyon bilang asawa. At ano po, ang pinakamasayang relasyon ay yung pong relasyon na mayroon pong kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya po, ating pong ito ay isip sa ating mga puso. Pasayahin natin ang buhay. Mahalin natin po ang ating pong Panginoon. Kaya niyo po na ang Panginoon naman ay lubos na magpakilala sa kanyang sarili sa ating lahat. Kaya sa araw po nito, ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin po. Pwede po ba tayo himuko at manalangin? Dakilang Diyos, ikaw na aming Ama na napakabuti. Ikaw ay Diyos na tapat sa pagmamahal at pag-ibig po sa bawat isa. Narito po ang buhay po ng iyong mga lingkod, Panginoon, at sa diwa ng iyong mga salita, nais po namin, Panginoon, na ang pagpapala, Panginoon, ay tanggapin po ng bawat isa, O Diyos. Kaya po sa araw na ito, sa aming pong muli na pagharap sa iyo at sa aming paglilingkod, sa aming kapwa, Panginoon, hayaan mo na aming puso ay maging maligaya, Panginoon, at malakas, Panginoon, na patuloy na magbigay ng kaluwalhatian sa iyo sa pamamagitan po ng iba't ibang uri ng paglilingkod. Pagpalain mo po ang aming lalawigan ng Laguna, at sa pamumuno ng aming mahal na Governor, Lord. Hindi madali po ang mga trabaho, pero ikaw ay Diyos na napakabuti, na siya nagbibigay ng lakas at kakayanan upang lahat ng gawain, Panginoon, ay magawa po namin ng maayos at nakalulugod sa iyong harapan. Pagpalain po ang araw na ito, maging ang tanggapan po na mangunguna sa pagtataas ng watawat. Ikaw po ang magpala sa kanilang buhay. Sa iyo po lamang ang at sa ating pong napakasipan na Provincial Administrator, Attorney Lucid H. Rabanan, sa lahat po ng mga department head, unit head, chief of hospitals, at sa aking mga kapwa-kawalin na narito, isang magandang umaga po. Okay po. Para naman po sa programa po ng aming pong tanggapan, ito po ay naayon sa pagkakasunod-sunod. Ito po ay sisimulan po ng pambansang awit ng Pilipinas na kakantahin po natin lahat. Inanakamay na siya po. Pangunguna po ng aming SLO staff. Susundan po ng isa watawat. Gagampanan po ni John Michael Factor Morales, job order. Susundan po ng panunumpa ng kawani ng gobyerno na gagampanan po ni Sofia Burgos, job order. At yung po ating pong pinahuli ay ang pag-uulat po ng aming tanggapan na gagampanan po yung pong aming accomplishment report na naisagawa, na isakatumparan po para po sa ating mga kalalawigan. Wala pong iba, ang aming very energetic, kahit napapagod ay hindi marunong sumuko, ang aming pong ina, ang tanging ina ng aming pong tanggapan, tanging ina po natin lahat, wala pong iba, kundi si Ginang Teresa Nieva Binduan Rionica. Sisimulan po natin sa kumasal.
Internet. Kaya po, ang lahat po ay umarap sa ating pumatawas. Dili po natin ang ating paano. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan ng munumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisat na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makalikasan, makatao at makabansa. Muli po natin itaas ang ating kamay, kanan, para po sa panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit at kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang aking pakikitungo sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap na suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na may taas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking mga kapwa-kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. Sa akin po yata, medyo malingon. Sa ating ginagawa at mga kapatid, maulawin na Provincial Administrator, Attorney Dulce Rebanan, sa lahat ng Department Head, Unit Heads, at sa mga kapwa ko kumani, magandang umaga po sa inyo. Pero may request naman yung sinila. Ang tanggapan po ng Special Livelihood Office ay kabilang sa satellite offices ng pamahalang panlalawigan na may misyon na maiangat ang antas ng kabuhayan ng mga mamamayan sa lalawigan ng Laguna sa pamamagitan ng akmang paglilingkod at kakayahang makagawa ng pamamaraan upang makalikha ng pangkabuhayang pagsasanay na makatutulong sa ikaunlad ng ating mga mamamayan. At ang misyon o pananaw ay mailahad ang mga programang pangkabuhayan na handang ipagkaloob sa mga mamamayan at ilang sektor ng lipunan upang mapayabong ang kanilang kaalaman at makatulong na maiangat ang antas ng kabuhayan ng bawat mamamayan sa lalawigan ng Laguna. Hangad po din ang ating tanggapan ng SLO na maging pangunahing pagkukunan ng mga kaalamang pang-teknolohiya at kaalaman sa pamamagitan ng pagkakaloob ng iba't ibang pasasanay na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin
at dagdag na pagkakakitaan. Sa aming pagtutulungan at pagkakaisa, na pagpapatuloy namin ang pagbibigay ng alaman at kasanayan ng kabuhayan sa lahat ng mga mamamayan na nagnanais na magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan. Hindi tumitigil ang aming pag-iisip ng aming tanggapan ng mga pamamaraan kung paano namin mailalahad sa bawat mamamayan ang programang pang-kabuhayan na makatutulong sa bawat mamamayan natin dito sa lalawigan ng Laguna. Mula po nang ilusad ang Ratsyada Hanap Buhay noong July 26, 2020, ulitin ko po, nang ilusad po natin ang Ratsyada Hanap Buhay ay noong July 28, 2020 sa pamamagitan po ng ating ina ng lalawigan, Kagalang-Gala, Congresswoman Ruth Hernandez, ay marami na rin din po ang ating natulungan na magkaroon ng small scale business sa serbisyong tamang kababaihan. Sa ngayon ay patuloy pa rin po ang pamamahagi o pagkakaloob ng starter kit sa ilang kasapi ng STK. Bukod po sa STK members, ay patuloy rin ang pagbibigay namin ng regular trainings o pagsasanay sa iba't ibang barangay, bayan, at mga iba't ibang samahan o organisasyon na patuloy na humihiling na mabigyan sila ng pagsasanay ng pang-kabuhayan or livelihood trainings. Nagkakaloob po din tayo ng starter kits para sa kanilang panilang puhunan ng pagkakakitaan. Nariyan po ang mga starter kits. Ang bayan po na nabigyan natin ng pagsasanay ay ang mga sumusunod: San Pablo, Binyan City, Santa Rosa, Cabuyao City, Calamba City, Los Baños, Leon, Alaminos, San Pablo, Nagagay, Hilir, Kalawan, Victoria, Unity, next, Parent Teachers Association, Pantawid Pamilya Pilipino Program, Senior Citizen, Tupad Beneficiaries, Tau Gama, Senior High School Students, Church Community, Kabataan ng Laguna sa Rehabilitation Center po natin, at Arts Learner. Ang mga napagkalooban po ng starter kit mula noong January 22 to date ay 1,661 recipients. Ang bilang naman po ng nabigyan ng pagsasanay mula January 22 to date sa Ratsyada Hanap Buhay po ay 2,768. Sa regular training po sa iba't ibang lugar, 4,014 na may total na bilang na 6,782. Ito po ay sa pagtutulungan ng sectoral office sa pumuno ni Kuya Ron Pasbas, YDA, sa ilalim ng pumuno ni Ma'am Fatima Villaseñor. Ang kabuuang programa po ng aming tanggapan ay ang mga sumusunod: livelihood trainings, livelihood starter kits distribution, monitoring of livelihood continuity, coordinating with different organizations. Patuloy po ang monitoring namin sa mga organisasyon kung tuloy-tuloy po ang programa natin na sinasagawa. Ang other assigned task po sa amin ay ang mga sumusunod. Andiyan po sa Anilag Festival, Trade Fair Exhibit and Competition, and Artisan Demo. Guide activities, participating documents in wellness program. Civil Service Month celebration, cooking contest, sports, sayaw awit, at saka sa Zumba and tree planting. Sipag at malasakit livelihood program sa pangunguna po at sa tulong ni Congresswoman Ruth Hernandez. Tupad program po
na Malayo, mula ano? po sa ating senador, Okay na to. Villanueva. Sa'yo, nawala yun sa'yo. Kami po ay pumili ng mga leaders sa Tupad program sa mga Alisin mo na sa mga lugar-lugar para po maibatid sa mga lugar nating malayo sa atin na mabigyan sila ng training. Ano po? Iyan po ang maikling pag-uulat na nasagawa ng aming tanggapan mula po ng January 22 today. Ang aming pong tanggapan ay nagsusumiti ng monthly accomplishment report every month sa Governor's Office. Bago po ako magtapos, ay nais ko po muna, meron po akong katanungan na may price po kami na kapagkakaloob na 300 pesos sa bawat katanong na makasasagot sa aking tanong. Ano po? 300 pesos and yun ang mga project na kapagkakaloob sa inyo na sample. Ito pa ang unang tanong. Handa na po ba kayo sumagot kung kayo nakinig sa aking report? Tiyak masasagot ko ang aking katanungan. Unang tanong, kailan sino pong mauna, no? Kailan inilunsad ang Ratsyada Hanap Buhay? July 28, 2020. Tama po, July 28, 2020. Ngayon, ito pa po. Magtatulong samahan o organisation na nabigyan ng pagsasanay ng SLO. Tatlo. Okay? 300 po yan. PWD, PTA, Fortis Beneficiary. Tatlo, pero marami yun. Ito po, ang 300 nyo. Ngayon. Wala niya. 300. Isa pa ang tanong. Ilan? Sagot ha? Ilan ang kabuuan bilang na nakadalo sa mga pasasalan ay ilusad ng SLO mula noong January hanggang sa kasalukuyan? Ilan? Hindi ba yan? Ang sabi ko, yung ilan ang mga po agad 4,000 plus. Mali po, yun po ay kabuuan lang ng regular training. Kabuuan lahat. Yun, mag-receive yan. 22 by barangay and 29 barangay. Tanong ko po, ilan ang nakadalo sa pagsasanay? Total. Hindi po. 6,972. Po. 6,782. Tama po. Okay. Sa akin pong pagtatapos, lubos po ang aming pasasalamat sa patuloy na suporta ng ating ginamahal na Governor Manuel Hernandez, sa ating ina na lalawigan, Congresswoman Maroda Hernandez, sa ating Provincial Administrator na lagi po kami nagkukonsulta. Ngayon din po sa ibang mga tanggapan na patuloy na tumutulong sa aming tanggapan sa Sectoral Concerns Office, sa YDA, sa MISO, Levy po, Peso at GAN. Salamat din po sa aking mga kasama, sa aking mga kasama sa tanggapan. Tunay na po sila ay maaasahan sa lahat ng gawain. Maging Sabado o Linggo, gabi man at araw, kami po ay andan tumulong lagi. Kami po miskin Linggo pagkakatapos magsinda ay duloy diretso sa mga pasasali na ginagawa natin.
Kaya po ngayon, magkakalood po kami ng ilang nagagawa namin. Kasi pag walang training, ang ginagawa naman ay mga staff namin, gumagawa po sila ng dapat nilang sample sa mga training na ginagawa namin. Kaya, pwede po, marami po salamat sa inyong lahat. Nagli lang naman ang report, pero marami po namang nakinabang sa ating lalawigan. At ito po ay pagpapatuloy namin hanggang kaya namin gawin si Sara Bukulo. Magbibigay po kami ng ilang souvenir. Okay po. So, may mga announcement po ba? So, mga may announcement po, pwede na po kayo pumunta dito sa unahan. Sa likod, sa likod. Wala na po ba ang announcement? Magaling po sa ibang department. Office. Sana po, sa ating mga tanggapan, kung gusto po nyo itong mapatraining sa inyong mga kapitbahay, andalan po ka ng pumunta roon para lahat kayo matulungan. Dito po nagtatapos ang aming report. Maraming traffic nga po. Pero hahabol po. Bigyan na po naman natin ng masagalang malakas na palakpak ang SLO. Ilan nyo nakagulo dahil sa kanilang mga pinamigay na ginagawa sa kanila. Sa dishwashing at saka sa wallet, ilalagay ng cellphone. Okay po, andito po ang ating attendance na sa pangunguna po ng ating Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Revenan, Ma'am Karina Macalos, Ma'am, ang katatapos lang na nag-report, si Ma'am Teresa Nieva Reyodica, Ma'am Fatima Eleanor Villaseñor, Mr. Vivencio Malabanan, Engineer Pablo Del Mundo, yung pong maingay na hepe, Ma'am Rosalia Cortez, Engineer Abel Arellano, Ma'am Justina Garcia, Dr. Jed Dagsan, Mrs. Nelia Espino, Doc Colegio Gascon, Mr. Aldwin Seth, Ma'am Maria Rowena Beatriz Inson, Dr. Judy Rondilia, Doc Hilson Balendo, Doc Edgar Palacol, Dr. Maria Eloisa Inano, Dr. Peter Uy, Dr. Maria Teresa Bilapitan. At ang ating pong magbibigay ng maikling mensahe ang napakabait at talaga po pag nilapitan nyo ay walang hindi. Ang ating Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Revenan. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang lamig, no? Kanina, sabi ni Pastor Juno, sabi niya to the wife, submit to your husband, saka sa husband, mamahalin niyo asawa niyo, no? Tama ba, Dr. Palacol? Yes, tama niya. Okay. You have to make your wife happy, di ba? Happy wife, happy life. Kapag hindi masaya yung wife ko, naku, hindi masaya buhay mo. Tama ba, Engineer Del Mundo? Maingay daw. But anyway, sa pangalan ko, of course, sa ating Governor Ramil Laurel Hernandez, nais natin i-recognize sa ating mga department heads, unit heads, sa ating mga assistant department heads, and of course,
Ang aking pong mga kapwa kawali sa pamahalang palalabig ng Laguna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Good morning. Okay. Kanina si Pastor June, binidyo kita. Pastor June, nasan ka na? Pastor June, may video ko. Mamaya papakita ko kay Roy. Papakita ko yung video, yung sinabi ko yung umaga. Tawang-tawa yung dalawa eh. Kita kayo. Oo, diba? Papakita ko mamaya yung video. Well, anyway, ha? Ang mesa, layo ng ka-table, no? Tawan-tawa siya naman. Nakaka-relate ba kayo? Hindi, nag-post kasi si Roy sa Facebook, no? Sabi niya, eto ka-table ko ngayon, napakalayo. Well, anyway, ganun talaga. Grabe sa tawa kung dalawa. Grabe kayo sa tawa, ha? Well, anyway, Tita Banj. Well, si Tita Banji, advance happy birthday, Tita Banj. Tomorrow, 65 na po si Tita Banj. Tita Banji Abadiel. Mamimiss ka naming lahat, mawawala. I really would like to extend our of service to the provincial government and your guidance and bless. Mabigat yan, kaya mo naman. Sakit na talaga. Thank you. Sir, hindi disconnect. Ano ang mayoran niya parang bata-bata ka pa. Na ito po ang founder